Good afternoon, everyone. I am the discussant for today, and I will going to discuss the issue in popular culture with Nika Bongo. And my assigned topic is the race and ethnicities. Tsaka yung iba is siya na yung mag-re-report. So, before I formally start, we are going first unlock the issue in Philippine popular culture. So yes, we all know that alam natin na ang Pilipinas ay naiimpluwensyahan ng iba't ibang pamamaraan, lalo na pagdating sa kultura. Isa sa mga halimbawa ay nito is yung stereotype. So ito ay mga particular na paniniwala or a specific beliefs. So dahil dito ay may iba't ibang epekto ang stereotypes sa atin bilang mga Pilipino. Isa na sa issuean yung bito mga discrimination, so o hindi pagpantay na pagtingin. So yes, we all know that the discrimination is common issue in the Philippines, right? So mahalagang maging mapanuri o tayo ay maging or tayo mapanuri sa mga ganitong impluwensya ng kultura at or even sa media, di ba? Sorry for that. So upang mapanatili ang respeto, right, ang pagkapantay-pantay at pagkakaunawaan sa ating lipunan. So that's the issue in Philippine popular culture. So let's understand na ba? So let's proceed to our subtitle, which is the first one is the race. So let's proceed to race. Race is a social construct, meaning it's not rooted in biology but in how societies perceived and assign meaning to physical characteristics like skin color, facial features, or hair texture. These perceptions are often used to justify unequal treatment or access to resources. So yes, race is diri as Philippines is ginatawag siya og lahi. So ang lahi daw ay nagbe-base sa natural na pagkakaiba ng tao. Nabubuo ito kung paano tinitignan at binibigyan kahulugan ng lipunan, like lipunan ang mga pisikal na katangian ng isa katao. So example is sa ato color, di ba? And sa ato face or sa anything or sa ato physical. So sa ato hair, ano ba? So yaon dayon sa isa ka tao kung uno ang pagtan-aw o pag-explain, wara yaon kung uno kita gayod. So depende dagad yaon sa pag-judge or pag-describe ng isa ka tao kung uno kaw. So kadalasan ginagamit ini para pagkaitan ng pagkakataon o tamang pagtrato ang iba na tao. So example of this is yaon pagtanaw nila, example
this one. So para pagtanaw nan ay ini puti, so bagay ini pa magmodel na dayon, or bagay ini sa mga pageant kay puti sa siya. So bisan same the ang tanan tao. So kaya nagkakaroon ng hindi pagkapantay-pantay sa lipunan dahil sa mali na pagtanaw sa every lahi ng individual. So bisan sa ato color, gihapon mga example na yaon dili magkasinabot. So like for example sa ako gi example kaina. So pagputi is pwede na dahil sa mga model, so pageant. So bisan ang tanan tao is same dagayod. So one of the issue gayud ini isab sa Pilipinas ang race. So understand ba sa race? So may another example ako nga niya. So okay, wait. So din ako example is one. So pag lighter skin ka, mas gwapa na kuno, mas nakakataas or mas mataas sa katayuan ng buhay o sa buhay. So amin nila pagtanaw pagputi ang isa ka tao. So pag sa dark skin naman, so sa dark skin ng mga Pilipino, so mulang din sila na ay katutubong gikan ini sa katutubong grupo. Like example sa ay ini manhubo, like manubo ini kay itom sa siya, o sometimes isab ginahimo da ini sila ng katawanan bitaw ang mga itom. Sorry. So mga itom. So one of the example guys of ini sa ato our issue in Philippine popular culture, sa ato color, sa ato lahi, sa pag-describe sa ato ng isa ka tao. So dahil dito nakakaramdam sila ng hindi pantay na pagtrato din sa atin. So dapat natin itong iwasan in order to hindi tayo, dapat we Filipino, we must understand individual. So right. So understand na sa race, diba? So I hope na discuss ko pagtadong ang race o nasabtan niyo. So now let's proceed to my last subtitle that part of my report. So let's proceed to ethnicity. Ethnicity refers to the person's cultural background, including their shared customs, traditions, language, and heritage. It shapes identity and influences how individuals relate to their community and society. So yes, we all know that ethnicity ay ang kultura ng gigikanan ng isa ka tao. Like ito ay tungkol sa mga tradisyon natin, sa wika, also sa mga pagkain na ato gikan sa ato gayud. So and also the paniniwala or beliefs sa ato lugar. So na magkapare-pareho sa isa ka grupo ng tao. So yes, ang ethnicity is group of people. Like for example Diraya is the Tandag. So diba damoin ato tradisyon nga diya sa Tandag
og labi na sa mga pagkaon, sa may ato sa sariling wika og sariling paniniwala, di ba? So that's the one of example of ethnic group. So understand naman sa ethnic, di ba? So that's the so the Philippines is home to over 100 ethnic groups. Some of the major ones include yan sa ini ang include. So mao ni siya sa Subanin, Maranao, Tausug or Tiboli. That's the major ones example sa include sa 100 ethnic groups. Amoy ni sila. So yes, may ila sa lahi-lahi na mga kuan na tradisyon sa ila specific na lugar. So dili disab sa ato, dili disab sa ila. So yaon sabi ni sa whole Philippines. So yes, so example of that, bisan lahi-lahi man sila, may kanya-kanyang kultura nga nagahulma sa ilang pagkatao. Like for example sa atog sa ila, so sa bawat grupo ay may mahalagang papel sa kabubuang pagkakikilanlan sa ating bansa. So that's the ethnicity, the group of people. Understand naman sa ethnicity. So yes, so I hope na sabtan niyo. So I have here an example why isasab ini siya ka issues sa Pilipinas. So next is the mga halimbawa ng mispresentation or marginalization sa popular culture. So first is the so yes, halimbawa sa number 1 is minsan kuno ay ang mga nasa comedy show ay ang mga ita or igorot ay pinapakita na parang walang pinag-aralan o parang kakaiba ang kilos nila. So tungod ini usahay malian pagtanaw na dayon ng iba na tao sa ila. So iniisip nila na ganun pala ang ugali ng mga katutubo na walang pinag-aaralan or kakaiba yung kilis. So by this misinterpret natin ang isang lugar or isang katutubo dahil lang sa mga media. So one of the examples of good ini sa one of the example of issue in Philippine popular culture and stereotype. So yeah, and let's proceed to another example. So yes, number 2 is halimbawa ini is amo ini number 2. So sa mga pelikula daw is o sa mga palabas ng TV, ang mga Muslim ay pag Muslim is may character sila sa TV or rule, but dito is madalas ay pinapakita silang kontrabida or yung role nila is kontrabida or mga rebelde. So lalo na sa mga kwento na may gulo sa Mindanao. So pag mula usab sila pag about sa mga acting is ginakuan guide nila ang mga Muslim basta Muslim is pag sa TV is mga rebelde na dayon or mga kontrabida na dayon. So
yes, dahil din dito is nagkakaroon ng maling pagtingin ang mga tao sa mga Muslim na parang lahat sila ay masama or marahas. So by this gayon, dapat iwasan din natin hindi rin tayo always pwede lang naman is lumabas sila sa television ng kontrabida, but sa atin dapat alam natin na hindi ganito yung hindi totoo ang isang movie lamang, isang pelikula lamang na dapat hindi natin i-adapt or hindi natin instill sa ating utak na ay ganito pala sila, ay pag Muslim pala is rebelde na, ay kontrabida na. So dapat iwasan natin ang mga ganitong mga pag-intindi sa isang kultura. So sa isang kultura dapat mas intindihin natin sila bilang isang Pilipino. So understand ba sa example na ini? So yes, I have my ikatulo pa na example with ito. So yes, kasay na sabgid kita og makabantay sa kita sa every we are watching TV or cellphones, na pag makakita kita ng mga pelikula or mga unoda kanyon sa salida ng gikan sa Pilipinas is Tagalog dagid ang ilagi na gamit na language. So by this is murag mahimo na sabsiyanan issue sa Philippines, kay murag gina-focus dagid ang mga Tagalog or ang Tagalog na dialect of language gayud. So kita Bisaya, so dapat ang kapuntrakan na digid kita pang TV char. Pero may mga movie isab na Bisaya, pero more on Tagalog gayud ang mga yaon sa TV. So yes, ethnicity is significant issue. Hindi da sab ethnicity, ito sab ako gidiscuss kay na sa race. So one of the significant issue in the Philippine popular culture gay ditong duha. So nakaka-epekto ito kung paano tinitignan at itrato ang mga grupo or ating physical sa ating katawan, even sa lahat ng bagay. So kasi pero if maayos naman yung pag-intindi natin sa isa katao, or at may respeto tayong ipakita sa lahat, hindi lang sa ating sarili kundi sa lahat ng mga tao na nakapaligid sa atin, ay mas ipapakita ang ganda at yaman ng ating kultura. So yes, dapat kayo be aware sa ating kilos, hindi lang sa kilos kundi sa ating mga salita. So dapat be aware kita, and sana i-avoid na natin yung mga pag-discrimination sa isa katao, kasi hindi rin madali para sa kanila ang hindi katanggap-tanggap sa ating lugar. So that's my part. Understand ba sa race and ethnicity? So yes, and next another subtitle is si Nika Bongo na yung mag-report. Ito lang yung part ko sa reporting, and I hope na naintindihan nyo at may naintindihan kayo galing
dito na video. So that's my part. Thank you so much. Thank you for listening. Goodbye.